Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico po, Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. If we strive to thrive for God's greater glory, we can absolutely thrive with God's grace. Dahil ang paraan ng Diyos ay hindi natin paraan, mga kapanalig. Lagi natin tatandaan yan. Alam niya lahat na nangyayari. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Ang alam na alam lang natin, mga kapanalig, ay hawak ng Panginoon ang mangyayari mamaya bukas. Alam niya ang kanyang ginagawa. He is all-knowing, kaya sambahin ang ngalan ni Lord Jesus Christ. Amen. Ngayon po ay episode 110, November 28, sa libro ni Sarah Young. Papasahin natin ang mga scriptures. Ang pamagat po for today ay magpahinga sa lalim ng katiyakan ng aking hindi nabibigong pagmamahal. Prayer and Leadership number 12, Dr. Mike Murdock. Introduction sa Leviticus ng libro ni John C. Maxwell, The Maxwell Leadership Bible. Natapos na po tayo sa Exodus. Prayer number 32 ni Julie A. Link. Mga Great is Thy Faithfulness quotes at mga ibinahagi ni Kuya Romy at iba natin mga kapanalig. Unahin na po kaagad natin ang nasusulat sa 1 John chapter 3 verse 22 sa Great is Thy Faithfulness. And then dalawang quote. Sa tulong ng Banal na Espiritu po para sa gloria ng ating Panginoon Jesus. It says, whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Kapag kaya-aya, kalugod-lugod ang ating mga iniisip, sinasabi, ginagawa sa Diyos, ay blessings upon blessings. At mapapaboran tayo, gagaling tayo, magiging mabuti ang kapwa natin sa atin. Quote number 1, Great is Thy Faithfulness. That long sought, wish, hinanap, sought, S-O-U-G-H-T, wish, oh how I prayed, na pinagdasal ko, I thought it not divinely willed. And then the joyous, tear-stained smile of faith, triumphant hope fulfilled. At ang quote number 2, in your notes mga kapanalig, active participation dramatically affects our success conscious. Tandaan po lagi natin yan. Kaya umaksyon tayo ng positibo, mag-isip tayo ng positibo, magsabi tayo ng mga positibo, pagaanin natin ang buhay ng kapwa natin. Ito po, if you get definite with God, He will get definite with you. Ulitin natin ang sabay-sabay mga kapanalig. If you get definite with God, He will get definite with you. Nasa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang una nating babasahin, mensahe ni Lord Jesus Christ. It says, casting all your care upon Him, for He cares for you. Amen. Amen and amen. Talagang ibigay ang lahat kay Lord Jesus Christ. Ang mga bagahe natin, siyempre ang pasasalamat, papuri, pagsamba sa Panginoon dahil He really cares. Talagang siya ay totoong nagmamalasakit at hindi nagbabago ang isip niya. Paulit-ulit na natin sinasabi ang mga kapanalig. Amen? Nasa Ephesians chapter 3 verse 16-19.
ang ating babasahin sa Ephesians chapter 3, verse 16 hanggang 19. It says, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Psalms 107 po ang susunod nating mabasahin. Chapter 107 verse 21 hanggang 22. 107, 21 and 22. It says, oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His work with rejoicing. Gusto ko pong ulitin yung ibinahagi ni Brother Alan Agusan na napakaganda po. Every man I met is my superior in some way, in that I learn of him. Humility, respect. Siyempre, love of God above all things ang quote na ito. Na pagka ang turing natin sa bawat isa sa atin, kasi we need each other, mga kapanalig. Kailangan natin ng isa't isa. Kaya nga, pangalawang greatest commandment ni sinamarize ni Lord Jesus Christ nung tanungin siya ano ang pinakadakilang dalawang utos mula sa 10 utos na ibinigay ni Father God kay Moses sa Mount Sinai, ay sabi niya, love God above all things. That's the greatest commandment, and love God above, ulitin ko po, yung love God above all things, and love your neighbor as you love yourself. So pagka ganun natin tinuring, sinunod ng Panginoon na minamahal natin ang ating kapwa sa pagmamahal natin sa sarili natin, nire-respeto natin ang kapwa natin sa pagre-respeto din natin sa ating sarili, at humility yung ikaw ay nakikinig kaya natututo ka. Ang pakikinig po ay the best para matuto pa tayo. Amen? Amen. Ibinahagi o unahin natin ng prayer number 12. Yes, prayer number 12 po, mga kapanalig. Ang una nating babasahin, ito po. Jesus understood timing and preparation. Ulitin natin. Jesus understood timing and preparation. Prayer. Father, thank you for teaching me that champions aren't made, but they are recognized. With your strength, I can make time my servant and prepare with excellence so that my performance reflects excellence. In Jesus' name, Amen. Ito na po ang prayer number 32 ni Julie A. Link. In your notes, powerful po ito. Kung gusto nyo ipasa namin sa inyo itong screenshot na ito, ay gagawin po namin. Kung gusto po ninyo, message me dito sa Facebook, or email me, or mag-comment po kayo, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta
sa pag-like, pag-subscribe, sinasamahan niyo akong lumago espiritual at tinutulungan niyo akong itanim ang mga salita ng Diyos para sa glory ng Panginoon Jesus. Ito na po ang prayer number 32 ni Julie A. Link, 100 prayers, 100 psalms. Tinalakay po natin ito sa Spotify mula prayer number 1 hanggang prayer number 86. Itinuloy na natin sa YouTube podcast dahil mas maraming nagre-request na mas magandang ilagay na ang podcast natin sa YouTube dahil accessible. Hindi mo na kailangan mag-download ng YouTube. Pero sa Spotify, kailangan mo i-download yung app. So, balikan po natin yan. Kung gusto po natin, hanapin lang ang pangalan ko, Nick Cruz, empowered by the Holy Spirit. Ito na po ang prayer. Life isn't fair, Lord. Ang buhay, Panginoon, ay hindi patas. Yan ang bungad na dasal ni Julie A. Ling. Ito po ang karugtong. I have been proclaiming this since childhood, as if this knowledge would help me unlock the secrets of the universe. But this is not news to you. You have been watching death, disease, and disaster wreak havoc on creation ever since. Eve fell for Satan's lie. Si Nanay Eva, tinutukoy dito, ay nahulog sa patibong ni Satanas, sa kasinungalingan ni Satanas. Why is it though that when troubles comes, I run from rather than toward you? Toward you is because fragments of truth were left in human consciousness after the fall, and one of the sharpest pieces is from the truth that sickness and sorrow were never meant to be. It is because I keep trying to force this pointed piece into the wrong place, blaming you for allowing evil rather than praising you for creating so much good. In your notes, mga kapapanalig, powerful po yan. Thank you, Lord, for making a place for our questions, for letting us know that it's better to be like Job, who went to you when he couldn't understand evil, than like Eve, who entertained Satan because she thought she knew what was good. Ulitin ko po yan. Napakaganda po ang pagkukumpara sa dasal ni Julie A. Link, ang ginawa ni Job at ginawa ni Nanay Eva. Sa Job po ay Book of Job po yan sa Old Testament kung hindi nyo pa po alam. Ito po ang pag-uulit. Thank you, Lord, for making a place for our questions, for letting us know that it's better to be like Job, who went to you when he couldn't understand evil. Na minabuti ni Job na magpunta sa inyo dahil hindi niya naunawaan ang nangyayari sa buhay niyang may kasamaan ng sa evil ay kasamaan po yan. Than like Eve, who entertained Satan because she thought she knew what was good. Dan, ang ibig sabihin dito, si Nanay Eva ay nakinig, in-entertain si Satanas dahil ang alam niya ay mabuti kainin ang forbidden fruit. Ito po ang pagtatapos. And it is better to be like the disciples who admitted they had questions than like the Pharisees who claimed they had answers. When sickness and sorrow come,
keep us from looking back and offering theories as to what went wrong. Instead, keep us looking ahead and asking you how it can be made right. Focus our attention on the kingdom you are creating rather than on the one Satan is destroying. Accept our worship as an expression of faith in what is to come, a day when all creation will sing Hallelujah to our God and King. Ulitin natin yung few stanza, mga kapanalig, magmula sa accept. Accept our worship as an expression of faith in what is to come, a day when all creation will sing Hallelujah to our God and King. Papuri sa Panginoon. Ito po ang mga binahagi ni Kuya Romy na talagang hitik na hitik, super ganda, super powerful ang kanyang mga ibinahagi. Una po ay galing sa kay Father Lino Nicasio, TV Maria, Philippines. Today's Gospel po yan, November 28. Sabi ni Father Lino, kapag tayo ay nagsisisi, dumating man ang katapusan, handa tayo. Pagdugtong ni Father Lino, ang buhay natin ay buhay ng paghahanda. Itong ginagawa po natin araw-araw, talagang great commitment po ito. Dakila, mahusay na pangako sa Diyos na patuloy tayong lumalago spiritual, patuloy natin itinatanim ng salita ng Diyos. At tutubo po sa panahon ni Lord Jesus Christ ang mga tinanim nating kabutihan at mga salita ng Diyos. Pangako po niya yan, kaya talagang matutupad. Lahat ng ipinangako ni Lord Jesus Christ ay natutupad. Ayon sa ating paniniwala at sa sinasabi ng ating isip at ang ating puso. Rudyard Kipling ang sinunod na quote na binahagi ni Kuya Romy de Vera Cruz. Shoutout sa iyo, Kuya Romy, kay Jean at sa lahat. A courageous spirit and a polite manner will lead to a great achievements in the wilderness. Salmo chapter 22 verse 19, it says, ngunit kayo, Panginoon, huwag niyo akong lalayuan. Kayo ang aking kalakasan, magmadali kayo at ako'y tulungan. Amen. Sinare ni quote ni Bishop Roderick Pabilio, galing pa rin kay Kuya Romy, dadakilain ko at pupurihin ang Diyos na mapagmahal, makapangyarihan siya, at ang kanyang pag-ibig ay maaasahan. Amen to that, Kuya Romy, Bishop Roderick Pabilio. We really appreciate you, Bishop Pabilio. Nasa great is thy faithfulness na ibinahagi ni Kuya Romy, we can give thanks in every trial and say, your will be done. For God's at work in everything to make us like His Son. Sino bang tinutukoy na Son? Si Lord Jesus Christ. Unknown, ang sumunod na quote, galing pa rin kay Kuya Romy. It is what you believe about yourself. Integrity cannot be proven, but it must be discerned. At ang galing kay Winston Churchill, one of the great Prime Minister ng Great Britain, ay success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue the
counts. It is the courage, it is the tapang na sumunod sa Diyos, na manatili sa Diyos, na tanggapin, ibigay ang gloria, kredito sa Panginoong Jesus, at to reproduce. That counts. Amen. Ito na po ang mensahe ng episode 110, mga kapanalig. Episode 110. Time flies. 110 days na po tayo magkasama dito sa libro ni Sarah Young, Jesus Calling. Enjoying kapayapaan sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Magpahinga sa ilalim ng katiyakan ng aking hindi nabibigong pagmamahal. Yung binasa po natin nasa 1 Peter 5:7, Ephesians 3:16-19, after ng Great is Thy Faithfulness, Psalms 107 verse 21-22. Dito po, hinango ni Sarah Young ang mensahe sa atin lahat today ni Lord Jesus Christ. Para malaman natin na talagang mahal na mahal tayo, pinapatawad tayo ng walang patid, at binibiyayaan tayo. Rest in the depth assurance of my unfailing love. Yan ang isa sa matinding utos na bungad na mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. Yes, sa ating lahat. Let your body, mind, and spirit relax in my presence. Release into my care anything that is troubling you, that you can focus your full attention. That you can focus your full attention on me. Be awed by the vast dimensions of my love for you. Wider, larger, higher, and deeper than anything you know. Rejoice that this marvelous love is yours forever. Ulitin natin ang sabay-sabay in your notes, mga kapanalig. Rejoice that this marvelous love is yours forever. Utos yan na tayo magalak sa kahangahangang pagmamahal na atin magpakailanman. The best response to this glorious gift is a life step in thankfulness. Every time you thank me, you acknowledge that I am your Lord and provider. This is the proper instance for a child of God, receiving with thanksgiving. Bring me the sacrifice of gratitude and watch to see how much I bless you. Ulitin natin mula sa bring me. Active participation dramatically affects our success conscious, mga kapanalig, and measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned, nakahilera sa tagumpay. Ito po, bring me the sacrifice of gratitude and watch to see how much I bless you. Ang isang napakagandang na i-Google Translate kung meaning ng gratitude bukod sa mapagpasalamat ay napakaganda po. Ito po, pagkilala ng utang na loob. Kung ikaw ay grateful sa ginawa ng Panginoon sa iyo, lalo tinubos tayo ng sarili niyang dugo sa cross, namatay siya para sa atin, yan ay dapat kilalanin natin ng utang na loob. At kung tinulungan tayo ng ating mga kapwa, kailangan kilalanin natin yan. Ng utang na loob natin yan. At sa pagbayad ng utang na loob ay, anong dapat gawin? Tumulong din. Kung ano yung ginawa sa iyong tulong, higitan mo pa. Dahil sa pagmamahal mo sa Panginoong Hesus. Yun ang dapat number one motive pag tumutulong tayo. Dahil mahal na mahal natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya tumutulong tayo nang hindi natin sinusukat,
nang hindi natin inililista. Opo, hindi natin inililista. O may nagutos sa iyo na pinagagawa sa iyo yan ng amo mo. O yes, gagawin mo yan. Pero higitan pa. Yung hindi inutos sa iyo, gagawin mo. Kasi nga, mahal na mahal mo ang Panginoon. Binigyan ka niya ng talento, ng abilidad. At ang amo mo ay nire-represent niya lang ang mundo. Ang talagang tunay na amo natin ay si Lord Jesus Christ. Amen. Kaya magpahinga sa lalim at katiyakan ng aking hindi nabibigong pagmamahal. Pag nilay-nilayan po natin ito, mga kapanalig. Tayo daw ay magpahinga ng mahimbing, ng malalim na hindi natin kayang sukatin dahil ang katiyakan ng talagang hindi nabibigong pagmamahal ni Lord Jesus Christ ay nasa atin. Super tiyak po tayo dyan. Katiyakan na hindi nabibigo ang pag-ibig ni Lord Jesus Christ. Kailangan manuot ng todo-todo yan sa ating isip, sa ating puso. At yan, lagi natin dapat ang sinasabi sa ating sarili na mahal na mahal na mahal tayo ni Lord Jesus Christ at hindi siya magbabago. At pinapastulan niya tayo sa bawat saglit kahit tayo natutulog. Lalo na pag hiningi natin ang kanyang pagpapastol sa atin. Ang isa sa natutunan kong dasal ay Lord Jesus, pastulan mo po ako. Pinapayagan kitang pastulan mo ako. Pinapayagan kitang i-correct ako. Pinapayagan kitang palaguhin ako sa abot ng aking makakaya, sa kagustuhan mo. At lagi mo akong tutulungan, Lord Jesus, na lagi kong maalala ang mga paraan mo ay hindi ko paraan. Ang mga isip mo ay hindi ko po isip, Lord Jesus. Ang mga numero mo ay hindi ko numero. Natutunan natin dasal yan, kaya napakaganda pong dasal at very powerful po yan, lalo na sa kasama ang ating conviction, ng ating paniniwala at ang ating kamalayan. Napaka-importante po ang salitang awareness, kamalayan sa Tagalog. Na aware ka, na meron kang malay, na talagang pinapastulan ka ng kataas-taasan Diyos. At greatest possession Kanya, kapanalig. Ito po ang kasunod. Let your body, hayaan mo ang iyong katawan, ang iyong isip at ang iyong espiritu na magpahinga sa aking presensya. At i-release mo. Release ay palayain itong mga pag-aalala mo sa aking pagkakalinga ng anuman bagay na yan na bumabagabag sa iyo. Na pwede kang mag-focus, pwede kang tumutok ng talagang todo-todo, full attention sa akin, sabi ni Lord Jesus Christ. Be out, mamangha by the vast dimension. Ang vast ay malawak na dimensions ay sukat or laki. Yan ang mga definition ng dimension. Ng laki ng pagmamahal ko sa iyo na wider. Ito ay mas malawak. At mas malaki, larger, higher, mas mataas, and deeper, mas malalim kaysa anuman ang mga naiisip mo. Magala ka, sabi ni Lord Jesus Christ. Ito ang kamangha-manghang pagmamahal ay sa iyo lamang magpakailanman. At ang the best, pinakamahusay na tugon na pinagagawa ni Lord Jesus Christ, ito po. Ang pinakamahusay na itugon mo sa luwalhati na regalo ko ng buhay, step ay matarik
matarik na pasasalamat. Ibig sabihin, talagang punong-puno ka ng pasasalamat sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong mga gawain. Sa tuwing ako'y pinasasalamatan mo, naalala mo, at nirerespeto mo ako na ako ang Panginoon mo at taga-bigay ng biyaya sa iyo. Ito ang tamang stance. Paninindigan, ito ay tamang paninindigan na sa aking mga anak, na anak ng Diyos. Ito ay tamang paninindigan ng mga anak ng Diyos. Tumatanggap ng may taus-pusong pasasalamat at iniaalay ang sakripisyo ng pagkilala ng utang na loob, gratitude, or mapagpasalamat na isip, mapagpasalamat na puso. Kaya, masdan mo ang mga gagawin ko pa na mabibiyayaan ka. Masdan mo ang mga gagawin ko na mabibiyayaan ka. Yan po ang episode 110, November 28. Dumako na po tayo sa Leviticus introduction sa The Maxwell Leadership Bible. Dito na po natin tatapusin podcast na ito, episode 110. Bungad ni John C. Maxwell, in Leviticus, God establishes a pattern of life for both His leaders and His people. Sa librong Leviticus, sabi ni John C. Maxwell, ang Panginoong Ama sa Langit ay tinatag ang pagpaparisan ng buhay ng pareho ng tao at ng mga pinuno, ng mga tao at ng kanilang mga pinuno. The book reminds us that leading means being an example. Itong libro na to ay nagpapaalala sa atin ng pagpapasimuno. Dahil ikaw ang pinuno, ay ang ibig sabihin niyan ay example ng magandang halimbawa. Kaya kung ikaw ay pinuno, magpakita ka, ang trabaho mo ay magpakita ka ng halimbawa, magpakita ka ng napakahusay na mga turo mo at isinasabuhay mo rin. Nakikita rin sa iyo bilang pinuno ang mga sinasabi mo at tinuturo mo. You walk the talk. Ang sinasabi mo ay ginagawa mo dapat. Hindi lang naririnig parang Pariseo pero iba ang ginagawa. Mga Pariseo, Sadduceo sa panahon ni Lord Jesus Christ. Living a life worth imitating. So, itong book na ito na Leviticus ay nagpapaalala sa atin na meaning magbigay tayo ng magandang example at ipinamumuhay natin ang buhay na ang katumbas ay talagang karapat dapat tayong tularan. It teaches us that God requires more than lip service to the cause. Tinuruan tayo ng Panginoon na talagang hinahanapan tayo na mas mabuti ang gawa kaysa sa salita lamang. Our lives should reflect high values and high standard for living visible to everyone. Ang ating buhay na siya dapat ay nakikita sa atin ng mga values na siyempre moral values, good values, spiritual values, at iba pang mga kaaya-aya sa Diyos. At ang mga standard na yan na ikaw ay pinamumuhay mo na nakikita ng lahat. Nakikita ng lahat. Who are you when nobody sees you? Yun ang isa sa napakatinding tanong ni John C. Maxwell sa iba niyang mga libro. Siya, sino po ikaw kung walang nakakakita sa iyo? Maganda pong pagnilay-nilayan natin yan, mga kapanalig. Leviticus describes the beginning of a new era for the Israelites
something like what happens when a CEO establishes the policies and procedures for a brand new organization. The Jewish nation has just gotten off the ground like a church plant or a new business. All the employees need a system to help them get things done. They need a management-approved track to run on, which is exactly what God lays out. The first 16 chapters teach us how to approach God. Ang unang 16 na kabanata ng librong Leviticus ay itinuro ng Panginoong Ama sa Langit kung paano natin harapin ang Panginoon. While the last 11 chapters teach us how to relate with Him and each other. Ang last 11 chapters ng Leviticus ay tinuruan tayo ng Panginoon kung paano tayo makakasama o makikisama sa Panginoon at sa mga tao. Ito po ang pagtatapos ni John C. Maxwell. The book also lists blessings for obedience and consequences for disobedience. Ang libro na to na Leviticus ay nailatha ang mga biyaya ng tayo'y masunurin at mga kapalit na consequences kung tayo ay hindi magiging matapat sa Diyos. With the ground rules in place, the nation can now move from entrepreneurial pace to an established pace. Organizational structure enables this huge group of people called the Israelites to evolve from a meandering crowd into a meaningful community. Evolve ay nagbabago at makabuluhan po ang meaningful at ang meandering ay paliko-liko. Siyempre, ang entrepreneurial ay pamumuhunan. Ang pace, P-H-A-S-E ay yugto at ang structure ay structural. Scores of books have been written on the difference between leading and managing. The two functions are distinctly different. Managers may not always be leaders, but leaders must be able to manage what has begun until people and systems emerge to enable the operation to run smoothly. God's rules sa Leviticus, dito sa introduction, ay once again, God takes initiative and begins laying out the rules for approaching Him because God is holy. Israel's relationship with Yahweh could not be treated flippantly. God leads Moses and the people through the most intricate details of their relationship, from the offerings they were to offer to the laws, mga batas, surrounding moral purity, to how to implement the required sacrifices. And God is holy, therefore, His people are to be holy. Ang Diyos ay super banal na dapat tayong mga tao niya, mga anak niya, ay dapat din tayong magpakabanal. Sa tulong, siyempre, ng Banal na Espiritu. Leadership is not some isolated category in our life. We cannot separate our lifestyle from our leadership or vice versa. God's mega message in this book to leaders is this: character does count. Ulitin ko po, ang mensahe ng libro na ito sa Leviticus, ang character does count. Talagang kailangan maasahan ng character, ang pagkatao mo. Our personal life tremendously impacts our public leadership. Leaders in Leviticus, Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and
Itamar. Other people of influence in Leviticus, si Eleazar. Lessons in leadership. Leaders must first be good followers. Ang number one na lesson dito sa leadership na itong Leviticus, ang mga pinuno ay dapat sila muna ay mahusay o pinakamahusay na tagasunod. Number 2, character counts. Inward purity impacts outward profession. Number 3, leadership must be driven by values, not public opinion. Panghuli, God disciplines careless disobedience and blesses careful faithfulness. Ang Panginoon ay dumidisiplina sa mga walang ingat na sila ay hindi matapat sa Panginoon, pero binibiyayaan niya, pinapaboran niya ang mga nag-iingat at nagiging matapat sa Kanya, sa Diyos. Amen! God is forever in control. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye now. God bless everyone.